Ilang taon na po? 79. Ano pong pangalan po ng asawa niyo po? Manuela Piras, Ilang taon na po si nanay? 81. Ang pwede pong malaman po kung ilan po ang anak niyo po. 5. Rosalita. Kalwa ay Renante. Katlo ay Juanita. Kapat ay Robert. Nagkakilala po kayo ni nanay. Paano po kayo nagkakilala? No pa kami magkasiksyo sa pag-aaral. Magkakilala kami noon bago ko nung dalaga na, binata. Nag-ahara-hara na. Pinagsimulan na pag away kay palaligaw. Ilang taon na po kayong kasal ni nanay? Aba, ay di matagal na. Gawa ng 20 ako noon na. Nalimutan ko na. Pichay. Doon po sa matagal niyo pong pagsasama ni nanay, kamusta naman po yung naging buhay niyo? Hanap buhay na po. Magsasaka, maglalang misi. Ganun lang. Wala akong alam na ibang... Yung iba niyo pong mga anak, ano pong ginagawa sa buhay? Yung isa ay nagkakarpintero sa Maynila. Si Renante naman ay di sa tindahan. Si Lily pala, yung negosyo ng tindahan. Dahil po kayo lang po dito po sa bahay, paano po yung relationship niyo, yung relasyon po niyo sa mga anak niyo po na malalayo? Hindi ko bisa tumatawag. Kundi lang, hindi lagi. Tuwing kailan po sila umuwi? Dati malimit. Ngayon madalang na rin. Bakit po hanggang ngayon nagsasaka pa rin po kayo? Walang pinag-aralang mataas eh. Gusto ko na nga, pumahinga eh. Bakit po hindi niyo po magawa? Tinutulungan pa mga pamilya. Pag kayo nangangailangan ng pira o kung ano mga... Ako ang kalimitang nasagot sa akin. Nagawa ko ng paraan. Ikaw ang pinagkukunang niyugan, tubigan. Hindi yun ang... Yung mga anak niyo po, ano naman po yung naitutulong po sa inyo? Ay di po minsan nagpapahingi ng pira. Madalang naman pag hindi naman ako humihingi sa anak ay. Bakit po hindi po kayo humingi? Ay kaya ko pa naman maghahanap buhay eh. Nakakatulong pa nga sa mga anak ay. Para sa inyo po, ano po ang isang maging mabuting ama? Yung matulungan mo ang buong pamilya. Kung halimbawa sa pira kung ako meron hawak, nagbibigay. Pagka ako, binibigyan ko ng bigay. Si nanay po, kayo po dalawa, kamusta naman po kayo ni nanay? Matanda na, hindi yun. Isang abyarin na yung hindi katulong ko nga yung aking bunso. Ano pong masasabi niyo po kay Tita Ani? Ayun, ako napapasalamat at tinutulungan ako. Hindi tulong kami siyang katulong ko pag ako naalis. Sapat naman po yung kinikita niyo po para po sa inyo. Kinukulang man, di nagawa ng paraan. Kamusta naman po yung pagsasaka niyo? Nahihirapan po ba kayo or... Ay talagang mahirap pagsusundin. Pero yung tinitiis na lang. Ano po yung mga ginagawa niyo po ngayon? Gangararo. Sa tingin niyo naman po ba na nagampanan niyo po yung mga gampanin ng isang pagiging tatay? Talaga nagagampan yun. Kamusta naman po yung ang buhay niyo po dito? Mahirap po ba or madali? Kayo lang po tatlo. Di yan nagiging problema ngayong pagtulong doon sa asawa. Ano po ba nangyari kay nanay? Ay, hindi ko nga matinda kung bakit yun ay nagkaganon na. Hindi, samantalang maraming matanda namang mas matanda ka sa niya. Hindi hanggang sa bililaan ng gamot. Pero hindi naman nakakasakit, kumakain. Hindi pinababayaan nung kasama, nini. Ano pong mensahe niyo po muna kay nanay? Well, pag inakin pinabayaan ng isang ina, ay nakakaawa. Kaunyari kausap niyo po si nanay. Ano pong sasabihin niyo kay nanay? Ay di mahal kita. Sabi- Wala. Wala namang iba. Ano pong pangalan po? Ano ba? Pera. Ilang taon? 45. Pang ilan po kayo sa magkakapatid? 5. So, bunso. Kamusta naman po kayo? Ayos naman. Nag-aalaga ng nanay. Tama po ba? Single po kayo ngayon? Yes. Tama. Tama. Ano po ang dahilan kung bakit po kayo naging single? Minsan dahil sa nanay ko. Minsan ay ayaw akong pag-anuhin. Ay, basta matara ay mag-ayos. Pero nung dati po, nung bata-bata pa po kayo, nagkaroon po kayo ng mga boyfriend or girlfriend Meron. Kaya hindi ako nagkasawa dahil nga doon. dahil sa Nanay ko.
Sa nanay mo. Yeah. Mahigpit kasi. Pero kung nyari, hindi ganun si nanay, sa tingin mo, mag-aasawa ka. Depende. Bilang anak, ano pong ginagawa niyo po dito sa bahay? Magluluto, mga ganun. Ako na magawa sa bahay. Bakit kayo po yung gumagawa nun? Ay, walang iba. Walang ibang gagawa kundi ako. Ano pong masasabi niyo po na yung tungkulin ng isang nanay ay ginagampanan niyo? Parang sa akin na sumalin eh. Ako na lahat ang gumagawa eh. Kamusta naman po yung relationship niyo po kay tatay? Ayos naman. Hanggang gayon po ba pinapagalitan pa po kayo ni tatay? Minsan, pag nagkakamali, Kamusta naman, di ba po, meron po kayong 4 na kapatid. Kamusta naman po yung... walang problema. Pero ano pong masasabi niyo sa kanila na, syempre, magkakapatid po kayo, pero ikaw lang yung nag-aalaga sa nanay at tatay mo? Wala naman akong magagawa eh. Akin lahat. Hindi naman po kayo naghihinakit sa kanila. Ay, hindi. Bakit po? Nahirapan lang ako sa pag-alaga. Gawa ng walang ibang gagawa. Pero minsan kasi sabi ko kay tatay, tinatanong ko siya kung pwedeng dadahin ko sa mga kapatid ko. Eh kaso ayaw niya. Ayaw ni? Yan, tatay. Bakit daw? Basta nahirapan, baka mamaya may gawa din sila. Okay lang naman po sa inyo na kayo. Yes. Okay. Bakit niyo po tinanggap na kayo na lang yung gagawa? Hindi niyo po ba naisip na magtrabaho o gumawa ng sariling negosyo? Minsan, naisip ko rin kahit hindi ko na iniintindi yun. Basta ang iniintindi ko, magulang ko. Gaano niyo po kamahal yung magulang? Ay, mahal na mahal basta. Ano naman po, kunya, siyempre wala naman po yung mga kapatid niyo po. Ano po yung ginagawa nila para sa mga nanay po at yung tatay? Ano ba may binibigay, counting, pag wala naman, okay. Pinakumusta lang sa akin kung okay si nanay, ayun. Sino po yung nagmamanage ng pera po ng bahay? Tatay. Si tatay po. Yeah. Bakit po si tatay, hindi po kayo? Ay, siyempre, siya naman ang, magulang. Siyempre, siya lahat na naghahawak. Hindi ako. Tapos po, kunyari po, may mga desisyon po sa bahay. Sino pong nagdidesisyon? Hindi lagi siya. Tatay. Bakit ikaw po yung nag-aalaga? Wala nga iba. Di ba, siyempre, sila, may mga kapatid ko, may mga asawa na. Kahit man gusto kong ibigay sa kanila, siyempre, na baka mamaya, nahirapan din sila eh. Kaya ako na lang nagawa. Yun po ba ay desisyon nyo na ikaw na lang gumawa o may nagsabi sa inyo na Hindi. ikaw dapat? Ako lahat. Sa akin lahat. Paano po pumasok sa isip nyo na ikaw na lang? Wala naman din akong asawa, di akin na lang. Sa buhay nyo po ngayon, masaya naman po kayo o may mga pagsisisi po kayo? Wala naman. Basta masaya akong sa pag-aalaga, ayos. Ano po bang kahulugan ng pagiging masaya sa inyo? Ng Ang buhay? akin, di ko na iniisip yan. Yun. Basta magulang. Laging magulang. Mahal na mahal nyo talaga. Yeah, tama ka. Ano pong masasabi nyo kay tatay na nagtatrabaho pa rin po siya hanggang ngayon? Pumisa, sabi ko, huwag na muna magpahinga, yung mga ganun. Ay kaso, wala namang iba daw gagawa. Kung papipiliin ka, mas gugustuhin mo bang mag-single o maging may asawa? Pero para sa akin, single. Bakit po? Nanay ko lagi. Kunyari, wala po si nanay. Kunyari, baka pag may magkakataon, pag wala naman, ay di ayos lang. Hindi nyo po ba naisip na magkaroon ng mga anak? Minsan, nangangarap din ako, minsan hindi. Natatakot po ba kayo na mag-asawa? Ay, hindi naman. Payag naman, kaya lang hindi, siyempre, iniisip ko lang yung magulang ko. Di ba po nung bata-bata pa po kayo, hindi naman, kunyari, malakas pa po naman sila nanay at tatay, hindi pa naman po alagain. Wala, basta ayoko pa noon ayoko pa noon. Sa tingin nyo po, naging mabuti naman kayong anak. Yeah. Ano po yung mga pagkukulang na sa tingin nyo po, hindi nyo po nagawa bilang anak? Parang wala eh. Basta wala. Yun. Okay naman. Sa fieldwork na ito, naipakita yung tuwirang epekto ng ekonomikong kondisyon, yung available na resources, yung mga magtatrabahong miyembro doon sa arrangement ng kanilang pamilya na nagresulta sa number 1, yung continuity of instrumental roles ng ama kahit pa siya ay nasa ganito ng edad, at pangalawa yung pagiging single by choice ng anak upang akapin yung mga affective roles sa kanilang tahanan.
dito ko nakita na ang kanilang satisfaction ay nakabase sa kanilang pagtupad ng rules nila at kung paano gagawin ng lahat para mapasaya ang kanilang pamilya. Kahit pa yung kanyang mga anak ay may asawa na, may ibang pamilya na, si tatay patuloy pa rin siyang tumutulong financially dun sa kanyang mga anak. Tapos in return naman yung mga anak niya parang nagbibigay sila ng suporta, katulad ng pangungumusta, pagbisita, pagbibigay nila ng tulong. So doon din namin nakita na yung Filipino family talaga, siya ay residentially nuclear but functionally extended. Sa pangkahalatan, makikita natin na ang pamilyang Pilipino ay komplikado at hindi makukulong sa isang definisyon. Sa halimbawa ng pamilya ni Tatay Imo, makikita natin ang pagsasama ng iba't ibang uri ng alternatibong pamumuhay, ang elderly at ang pagiging single. Ay yung tulog na, ikaw nga, tulog na, ikaw nga, bunso, ikaw nga, tulog na. Tulog na sa antipolo Ulit-ulit yung at doon maligo tayo sa bates na kung tawagin araw-araw ay magiging Paskong lagi. Galing! Galing ko man. Ikaw at ako pinagtagpo, nag-usap ang ating puso, nagkasundong magsama habang buhay. Nagsumpaan sa may kapal, walang iwanan, taginit o tagulan.